dahil sa format at saka nature ng kanyang pagtulong, di umano, ay wala sa hulog hindi ba? Pagtulong ni Senador Rapi Tulfo ay wala sa hulog. Bakit kaya ito? Nasabi ni Kong Marcolita. Yan po ang ating alamin dito nga sa kanila pong programa sa Net 25. At para malaman po natin ang buong detalye, sama-sama po natin panoorin. Para lalo pa nating palalimin kong yung ating natalakay ng mga nakalipas na panahon, kasi ang contention natin dito minsan pala hindi, ilagay mo sa konteksto bakit natin pinag-uusapan yan. Opo. Well, doon sa punto nung nakaraan na ating napag-usapan, minsan kasi pala yung mga public official natin, particular na po, banggitin na natin si Senador Rapi Tulfo na isang senador at vlogger din. Sabi ng iba, nakakatulong naman pala pero kung pag-uusapan natin, kumikita din pala siya ng malaki doon sa kanyang YouTube account at hindi pangkaraniwan ang kita. Kong talagang... Anong ibig mo sabihin na hindi pangkaraniwan? Malaki. Umaabot talaga ng milyon, Kong. Kaya kung interest ang ating pag-uusapan, sa pagiging isang senador, talagang parang bagang mahahati ang iyong atensyon. Kasi walang kinikita saan? Kailangan ipaliwanag natin saan siya kumikita. Dito po sa kanyang account sa YouTube. Yun. Ito yung YouTube account po niya. Yung parang content niya. Yan, yung kanyang content. So ang ibig sabihin ni Kong Jen, posible na may pagkakataon na ang iniisip mo na ay paano kaya magiging viral itong hearing na ito? Mukhang ganun na nangyayari. Diba? Mukhang ganun na nangyayari. Usapan muna natin. Grabe ito. Paano maging viral ang hearing na ito? Magkano ba? Magkano nga ba? Yan ba? Totoo yan? Merong basis yan? Baka mamaya hindi totoo yung pinanggalingan na yan. Ito po na, Kong, sa lahat ng mga may account, wag lang muna sa isang partikular na tao. Kinakailangan daw po, para ikaw ay kumita, mag-apply ka sa YouTube partner program para kumita ng pera at dapat ma-meet mo yung sumusunod na mga advertising guidelines. May mga guidelines pala yan. At least, meron kang 4,000 valid watch hours sa loob daw po ng 12 buwan. At least, meron kang 1,000 subscribers. At yon, ililink mo yun sa YouTube sa isang Google AdSense account. So, lahat ng ito naman yung nasunod. Kong? Et cetera, Ngayon po dito, lumalabas, at kung ang pag-uusapan ay kita, sa United States daw po, nagsimula ang perang pumapasok sa kanilang YouTube na may halagang $2 sa bawat 1,000 views. In every 1,000 views, meron kang $2. Dito For every 1,000 views, opo, may bayad na 2,000. $2. $2 lang po. Ito daw po batay doon sa AdSense revenue para sa bawat 1,000 views sa kanyang channel o sa inyong channel, maaari daw pong kumita ng $1 o katumbas daw po ng 50 pesos. Ngayon po ay 57 ngayon, hanggang 801 pesos. Ibig sabihin, doon po sa 0.5 hanggang 0.8 pesos bawat viewer. 50 hanggang 80 pesos naman sa bawat 1,000 views. Once na kumikita ka na, maaari mong makuha ang perang naipon mo through Google AdSense, ang YouTube earning na ito, at maaaring isanda po sa iyong personal bank account o sa etc. Dito daw po sa ating bansa, Kong, alam niyo ba kung sino ang highest earning YouTube channel sa Pilipinas? Nason? Sino? Ang Rapi Tulfo in Action. Ang kanyang pong monthly earnings mula sa YouTube ads ay 2.8 million hanggang 45.2 million approximately sa total subscribers po na 26.1 million approximately. 2.8 million, pesos? Or 2.8 million pesos muna ito, Kong, sa Pilipinas. At from 2.8 million hanggang 45.2 million approximately. 45.2 million. Opo. Ang kanya hong kasing total subscriber ay 26.1 million approximately. Yan po, pinakikita po natin sa telebisyon. Sabagay mga kaibigan, kung atin pong titingnan, yun pong ang RTIA, Rapi Tulfo in Action, ang kanilang YouTube channel po, nasa 27 million, yung subscriber.
At kung titingnan po natin lahat po ng kanilang mga videos upload dyan mga kaibigan, at talagang halos dyan mga kaibigan ay umaabot po ng milyon yung views po mga kaibigan. So dito po no, sa estimated po no, na kikitain po no, sa nasabi po na RTIA na yun nga ang programa ni Senador Rapi Tulfo na milyones po ang kinikita. Actually ay makukuha po talaga nila yung milyones po na kikitain sa kanilang programa dahil makikita naman natin sa mga views po mga kaibigan. Ano? Ang kanya po namang average monthly channel views ay 277 million approximately. Ang kanya po namang Laki, total views ay 6.3 billion views approximately. Kong, ano ha? So yun po ang ito po yun nilabas mismo doon sa YouTube. Ano? At well, wala namang Itong 2.8 million, from 2.8 million to 45.2 million per month ba ito? Per month. Monthly. Per month yan. Average mo yan. Opo. Range. Nelson, kunin mo nga yung range nito. Halimbawa, i-add mo yung 2.8 plus 45.2 divided by 2 para makuha lang natin yung Ayan, range. opo. 2.8 plus 45.2 divided by 2. Opo. Magkano? Ayan. 23.9. So, mari siyang kumita ng 23.9 million pesos per month. Posible po yan, Doon Kong. sa YouTube. YouTube pa lang po yan, Kong. YouTube pa lang yun. Sa YouTube account po niya ng Rapi Tulfo in Action. Oh. 23 point, halos 24 million yung range. Yung range niya ay between 2.8. Opo. Ang pagkakalam ko dito, depende ito dun sa listening duration ng... Yes po, yung haba na pinapanood sa hanggang tao. maaring, yung haba na yon. Oo. So kaya kung kinuha yung range, maaari siyang kumita between 2.8 to 45.2 million. Yes po. Or within the range of 24 million pesos per month. Kasi kung panonoorin mo ng buo yung isang palabas niya, isang episode niya, mas malaki ang ano nun kasi maraming ads na lumalabas. Ngayon, ang magiging issue dito ngayon ay magkakaroon nga, kagaya na binabanggit natin, no, tinatalakay natin ito, magkakaroon ng question. Yung Motibo, yan, opo. ng pagtulong. Yun. Kasi may hirapan ako ngayon kung paano ko i-draw yung line. Talaga bang taos sa puso sa loob ang pagtulong o dahil sa kinikita na about 24 million pesos a month? Well, Nako. yun ang iisipin talaga natin, Kong. Pagkatapos, pwede rin magsuggest na kaya pala yung paraan ng kanyang pagganap ng programa na yon may pagka-cinematic. Ay, opo. May pagka-dramatic sapagkat sa aking pag-aakala, pagka-dramatic, merong dramatic effect, lalong tataas yung views dito. Ay, Palagay opo. ko. Kapag ka naging, naging viral pa yan, Kong. Opo. So dito pa lamang makikita mo na ito, hindi ko sinasabi ito, pero dito magsasuggest na po pwedeng ma-question yung motibo kung bakit ganon ang format ng programa. Oho. Di ba? Kong, dagdag ko pa, dito naman sa lumabas sa youtubers.me, lumalabas din daw po dito, Rafi Tulfo in Action net worth, 6.03 million US dollar. Laki talaga. 6.03 million US dollar hanggang 36.2 million US dollar. Ganun po kalaki, Kong, ha? Grabe mga kaibigan. No? Kahit na dito lamang tayo sa pinakabababa po na pag-estimate. Ito po ay estimate po mga kaibigan. Hindi pa po ito talaga yun pong kanila pong kinikita no, sa programa. Pero dan po sa pinakamababa, kahit nasa 6.3 na million mga kaibigan, kahit doon lang po, no, napakalaki na po ang talagang kinikita po no, sa programa po na RTIA ni Senador Rapi Tulfo mga kaibigan. No. Talagang payaman at payaman po si Senador Rapi Tulfo po dito. Ang net worth, Sino naman ang... ito naman po ay sa youtubers.me.
inilabas po nila. Ano yung reliability nito? Itong source ng information natin. Well, ito po yung usually ay nagiging batayan ng mga kababayan natin. Net worth ito. Yes po. So ano yung range natin? 6.3 plus 36.2. Nelson. Divided by 2. Medyo 6.3 plus 36.2 divided by 2. Opo. Ilan yan? Ayan. Ano mo eh. Magkano inabot? Kasi dito ko nga, lumalabas may computation pa po eh. 21. Oho. 21 US dollars. 21 million. 21 million US dollars. Times 57. 1.2 B. So ang net worth niya, base dito, 1.2 billion. Oho. Maring mating niyan yan pagdating Opo. ng araw. Sapagkat ang mga public officials ay merong sinasubmit na mga salin. Ay, opo. Pwede nga pala. Kung saan nanggagaling ang iyong pangkabuhayan, ano yung asset mo, ano yung liabilities, pagkatapos yung net worth mo, makukwenta riyan. Ay, bagay ko kasi ang katwiran ata niya. Hindi, yung rapid tool point action hindi akin yan eh. Kumbaga parang grupo ata may-ari. Talagay na natin. Oo. Matutukoy din natin sino-sino kayong may-ari. Di ba? Pwede po. Ibig sabihin, makukwenta rin naman kahit na 10 kayo, divided by 10 kayo. Di ba? Opo. Depende kung stock yan o non-stock halimbawa. May nagsasabi pa nga yan na yan ay foundation. Opo. Pero sa batas kasi dyan, pagka ikaw ay kumikita, may income ka, magbabayad ka ng tax. Ito maliwanag na income ito eh. Opo. Maliban na lang kung halimbawa itong kinita niya na sa range natin, allegedly 24 million pesos a month, ito naman ay pinamimigay niya rin. Opo. Dapat nating makita yun. Pagka gano'n, ay talagang foundation siya. Hindi ba? Well, tama po kayo sa bagay na yan. Ito naman ang binabanggit natin ko. Hindi ko lang alam kung dinidispute nila ito. Itong nilalabas po ng YouTube ukol doon sa kanilang net worth. Pwede naman i-dispute, hindi ba? Opo. Di makita natin kung sino ngayon ang nagsasabi ng totoo. Ayan, opo. Kasi meron pa sila dito yung rapid tool point action income. Sa last 7 days daw po, 23.3 thousand US dollar. In 7 days. In 30 days naman daw po. 23? Opo, 23.3 thousand US dollar. 23.3K no? In last 7 days. Times 57, ilan yun? Opo, in 7 days. Tapos estimated earnings naman po in last 30 days, 131,000 US dollar. No? In last 90 days, 433,000 US dollars. US dollars po. 433,000. Opo, US dollars in last 90 days. Halos kalahating $1 million. Opo. In the last 90 days. So times 57 divided by 3. 24.6. So yun po. Laki talaga. Ganun ho kalaki. So, well, ang ipinupunto lang ho natin dito sa bagay na ito, Kong, ay yung kanyang pagtulong at ang kanyang yung pagtulong na yun, malalambungan ngayon ang pagdududa. Talaga bang sincero yung pagtulong? O dahil sa pagtulong na yon ay kumikita rin ako ng ganito kalaking pera? Yan ang issue dyan. well, minsan ko sa ating segmento, ay sa ating pagtalakay 2 weeks ago, nakita ko yung ilang thread sa mga nagsasabi sa atin, Kung Dante, Jen, si Idol Rapi, maraming natutulungan yan kayo bang dalawa, may natutulungan ba kayo? Meron. Kaya lang hindi ko pinagsasabi. Hindi ako nagbablog. Opo. Pero masasabi ko, sa dami ng natutulungan, wala pa ako sa Kongreso. Opo. Tumutulong na ako. Actually, mayroon talaga na mga tao na pag tumulong ay hindi na po nila pinapaalam pa, no, mga kaibigan. Basta't ang sa kanila po ay kagustuhan po nila na makatulong sa kapwa na nakikita po lang naghihirap. Kahit nga po dyan sa mga charity vloggers, di ba? Mayroon pong mga nag-sponsor dyan na hindi na po nagpababanggit ng kanilang mga pangalan dahil sa yun naman ang kanila talagang kagustuhan na matulungan lamang nila. Yung pong mga tao na nakikita po nila na tinutulungan ng mga charity vloggers na talagang karapat dapat po tulungan. Kaya
katulad po dito sa sinabi po ni Kung Marcolita na siya din po ay mayroon din po siyang ginagawa na pagtulong, no? Kaya hindi lang po natin nalalaman dahil hindi naman po niya pinabidyohan at hindi po niya pinapublic yung pong mga ginagawa po niya na pagtulong, mga kaibigan, no? So mayroon talaga na mga ganun pong klaseng tao na dahil sa galing po sa puso na pagtulong at ayaw po nila na pagkakitaan yung pong ginagawa po nila na pagtulong, mga kaibigan, ano. So dito sa ating mga charity vlogger, talagang yun po ang kanilang mga gawain na i-video yung pong kanilang mga tinutulungan dahil nga isa po silang charity vlogger. Ibig sabihin, pagka mayroon po silang tutulungan ay binibidyohan po nila yan, ano, mga kaibigan, at para naman po makakuha din po sila ng mga sponsor na magpapaabot po ng tulong dyan po sa mga tao na kanila pong nakikita na karapat na patulungan, ano. Dito po sa kay Kung Marcolita, hindi naman siya charity vloggers, kung hindi ay tutulong lamang po siya sa kanya pong kakayanan po na maipaabot sa ating mga kababayan. Yeah. Pero kagaya nga na sinasabi ko, hindi kinakailangan ipagmakaingay yun. At yung pagtulong ko, hindi kinakailangan kumita ko ng pera. Sapagkat ang pagtulong ko, legitimate. Kasi kung gusto ko lang kumita kagaya niya, di ginaya ko na lang siya. Sa akin palagay naman, kaya kong gayahin yun eh. Baka kaya ko pa siyang higitan eh. Pwede nga po naman. Diba? Well, kaya yun po naman, sinasabi natin. Kasi iba nagagalit eh. Kasi alam niyo naman, Kong, mantakin niyo, ang followers niya, 27 million, Kong eh. Ang kanya pong followers ng kanyang YouTube account. Ganun po kadami ang tao nag-follow sa kanya. Sa akin kasi, Jen, sukat na maipaliwanag natin kung makatulong tayo sa pagbubukas ng isip sa kababayan natin na ililigaw halimbawa sa pag-aakala nila sapagkat nakakuha ng konting pagtulong halimbawa, pero sumablay naman yung tuntunin sapagkat lalong lumala yung problema ng lipunan sapagkat hindi talaga nagkakaroon ng healing process eh. Hindi talaga siya restorative kung ang pag-uusapan ay yung goal na kinakailangang mapayapa sila. Yung magkaroon ng healing. Wala yun eh. Dahil sa format at saka nature ng kanyang pagtulong, di umano, ay wala sa hulog eh. Hindi ba? Sabi ko nga sa'yo, yung due process ay kinakailangan manatili sa lahat ng pagkakataon. Ang due process mangangailangan ng panahon. Kaya po tumatagal. Kaya kailangan may paliwanag natin sa ating kababayan. Ako, wala akong problema kung sakali 21 million. 27. Yung naniniwala sa kanya. Noon, tungkulin din natin na kailangan nilang maintindihan kung saan tayo nang gagaling. Ayun. Sapagkat yung 21 million malaking bilang, ngunit hindi yun ang kabuuan ng Republika ng Pilipinas. Tama po kayo. Well, sana maunawaan ng ating mga kababayan kung bakit natin ito tinatalakay sa hapong ito, Kong, ano? Sabi ko nga sa inyo. At saka, marami din ho palang mga vloggers na nakasubaybay. Tsak, ano ba tawag doon, Nelson? Yung halimbawa, yung programa natin, kinukuha nila tapos... reaction video. Ayun, Nakita ko nga, biniyak-biyak nila. Ang daming reaction videos. Meron pa nga nagsasabi, hindi na ba sila magkaibigan? Alam mo, Jen, yung pagkakaibigan, hindi natin ini-issue yun eh. Opo. Sa dalawang magkaibigan, hindi ko ba magkaibigan sila. Halimbawa, meron kang gustong itama, hindi dahil sa kaibigan mo siya hindi ka magtatama kung ano yung mali. Tama po. Dapat yung kaibigan mo, iintindihin ka niya, kaya mo ginagawa yun dahil kaibigan mo siya. At higit sa lahat, kaya mo ginawa yun, alang-alang doon sa kapakanan ng higit na nakararami. So yung kumisan, mali yung kanilang title eh. Hindi na siguro sila magkaibigan. Hindi po yun. Wag po ninyong lalagyan ng ibang ng ibang anggulo. Okay, hindi po dahil sa kaibigan ay hindi ka na kailangang magtama ng mali. Hindi ba? Bahala na po yung pagkakaibigan tungkol sa kanila kung paano nila alagaan yon. Pero ang mauuna dapat, ano ba yung kapakanan ng higit na nakararami? Ayun, So ayan po mga kaibigan. So dito po ay sinabi nga ni Kung Marcolita na itong ginagawa po ni Senador Rapi Tulfo na pagtulong ay wala na sa hulog, mga kaibigan. Sa kanya pong napansin
Yung iba kasi diyan na dumulog, humingi ng tulong ay hindi po naayos, no? Hindi po naging mabuti ang kinalabasan, ay mas lalo pang naging magulo po, mga kaibigan, no? Yun po ang nakikita po ni Kong Marcolita. So kaya ay nasabi po niya na wala po sa hulog ito pong ginagawa ni Senador Rapi Tulfo na pagtulong. So kayo po, mga kaibigan, ano ba inyong mga komento patungkol nga dito sa mga pahayag ni Kong Marcolita? Paki-comment na lang po sa ating comment section dyan po sa baba. At kung nagustuhan po ninyo ang ating pong ginagawa na reaction video na ito, paki-like naman po, mga kaibigan. At ako po muli ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta, patuloy na nagsubaybay dito po sa aking YouTube channel, ganyan sa aking Facebook page. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Sir, at sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, at sa ating mga OFW. Palagi lamang po tayong mag-iingat. At see you po sa next video ko. God bless all of us.